Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules, garantisadong mabilis lang to. Hindi na muna ipatutupad ang taas pamasahe para sa pampublikong transportasyon na nakatakda sana bukas. Iyan matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos para mabawasan ang pasanin ng mga commuter. Samantala, pinatitiyak ng Pangulo sa DTI at Department of Agriculture na normal ang presyo at sapat ang supply ng pagkain. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang suspensyon ng bagong aprobadong taas pamasahe para sa mga jeep, bus, TNVS at airport taxi. Binanggit niya ang sigalot sa Middle East bilang dahilan para hindi madagdagan ng pasanin ng mga pasahero at inatasan ang Department of Transportation na ipagpaliban ang implementasyon ng taas pamasahe. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan. Inanunsyo rin ng Pangulo na magkakaroon ng libreng sakay sa buong bansa, diskwento sa pamasahe sa MRT at LRT, pati na rin sa toll. Base sa anunsyo ng LTFRB kahapon, nakatakda sana ang taas pamasahe simula bukas March 19. Sa plano, tataas ang minimum fare ng traditional na jeepney sa 14 pesos, habang 17 pesos sa modern jeep. 15 pesos sa ordinary na bus, 18 pesos sa aircon na bus, at dagdag na 20 pesos sa TNVS. Tiniyak naman ng Pangulo na magkakaloob ang gobyerno ng karagdagang suporta sa mga tsuper at operator para matulungan sila sa mataas na gasto sa gasolina. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Bago ang anunsyo, personal na nag-ikot at nag-inspeksyon ng Pangulo sa Agora Market sa San Juan City. Kasama niya sina Trade Secretary Cristina Roque at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Layunin ng kanilang pagbisita sa palengke na suriin ang presyo ng mga bilihin at tignan kung may nagaganap bang price gouging o pagsasamantala sa mga mamimili. Matapos ang pag-iikot, sinabi ng Pangulo na nakita niyang sapat ang supply at normal ang presyo ng pagkain roon sa kabila ng umiiral na krisis at tensyon sa Middle East. Ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan pag-holding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Pagtitiyak naman ng Pangulo sa mga mamimili, patuloy na magbabantay ang pamahalaan sa presyo ng mga bilihin, lalo't hindi nito tiyak kung gaano katagal magtatagal ang gera sa gitnang silangan. Wala ring nakitang pagtaas sa mga presyo ng bilihin sa mga supermarket. Compliance is really good. Actually, I just had a meeting with the manufacturers and the industries, and they assured that no price increase for basic necessities and prime commodities for the next 30 days. Napuna naman ng Department of Agriculture ang umano'y hindi makatwirang mataas na presyo ng imported rice sa ilang pamilihan. Nakita nilang may nagtitinda ng imported rice ng 55 hanggang 58 pesos per kilo, pero hindi raw dapat ito humigit sa 50 pesos. So ako humihingi ng, nagrekomenda kami na mag-impose ng price cap on imported rice. No? So pinag-aaralan pa yung legal at it has to go through several agencies and yung price council din from what I understand. Kung kinakailangan talaga, yun ang isang solusyon, no, para ma-impose natin itong price cap on imported rice lang, not local. Samantala, ngayong inaprubahan na ng Senado at Kamara ang mga panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis, sinabi ng Pangulo na hindi patiyak kung kailan gagamitin ng pamahalaan ang kapangyarihang ito. Anya, kailangan munang bantayan ang galaw ng presyo ng langis sa global market. Michelle Guillam para sa All TV News, Channel 2. Kaugnay niyan, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga OFW na dumadating sa bansa sa gitna ng gulo sa Middle East.
Tinitiyak ng Department of Migrant Workers na may sapat pang pondo para sa nagpapatuloy na repatriation efforts. Pinag-iingat ng Israel Defense Forces o IDF ang mga residente sa mga nakaambang missile barrage ng Islamic Lebanist group na Hezbollah. Sa ibinabang safety advisory ng Philippine Embassy, pinag-iingat ang ating mga kababayan doon. Mahigpit na pinaalalahanan ang lahat na sa oras na makatanggap ng emergency alert, agad na pumasok sa mamad o bomb shelter. Mabuti na manatiling malapit sa nasabing lugar para madali na ang paglipat sa oras ng emergency. Tinatayang nasa 20,000 hanggang 31,000 ang mga OFW na kasalukuyang nasa Israel. Samantala, ligtas na nakabalik sa Pilipinas ang 125 OFWs at kanilang dependents sa pamamagitan ng magkakahiwalay na 5 flights kahapon. Ayon sa Department of Migrant Workers, isinasagawa ang repatriation sa pamamagitan ng commercial flight, chartered flight at land border crossing. Kaugnay niya, nagpaabot din ng tulong ang Philippine Embassy in Singapore sa 14 na OFW naman mula sa Tehran, Iran na dumaan sa Singapore. Tinitiyak ng DMW na sasapat ang pondo para sa mga OFW na apektado ng girian sa Middle East. Ngunit kung magtutuloy-tuloy umano ang krisis, ay kakailanganin nila ng adisyonal na pondo para dito. Ayon kay Undersecretary Bernard Olalia, sa ngayon mayroon na silang 2 billion peso action fund at kulang-kulang 1.5 billion peso OWA Emergency Repatriation Fund. Meron na po kaming letter sa Department of Budget, no? At meron na rin po mga bills na pending ngayon for the immediate assistance doon sa aming action fund. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 1,000 OFW na ang napauwi ng bansa gamit ang chartered flights dahil sa hindi tiyak na pagkakaroon ng commercial flights. Ngayong sarado ang airspace sa gitnang silangan. Samantala, handang magbigay ng legal assistance at libreng abogado ang DMW para sa 3 OFW na naaresto sa UAE patungkol sa pag-post online ng video ng missile attack. Sa ibang balita, ngayong idineklarang sufficient in grounds ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sisimulan na sa March 25 ang formal na impeachment hearing sa Kamara laban sa Vice. Narito ang report. Nakitaan ng House Committee on Justice na may sapat na batayan ang 2 natitirang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig nitong Miyerkules, inaprubahan ng komite ang mosyon ni na Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor at Deputy Speaker Janet Garin na ideklarang sufficient in grounds ang 3 at 4 na impeachment complaints. Ayon kay Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro, ang sufficient in grounds na ito ay hindi naman nangangahulugang guilty na agad o mai-impeach ang Vice Presidente. Patungkol lamang kung dapat bang umusad ang impeachment complaints. Having said so, the Chair announces the predetermined schedule of our hearing proper. This includes March 25, 2026, April 14, April 22, and April 29, 2026. These are the initial dates for our hearing proper. Sa 4 na inihain na impeachment complaints, 2 na lamang ang nanatili sa jurisdiksyon ng komite. Ang unang reklamo ay isinantabi dahil sa 1-year bar, habang ang ikalawa ay binawi naman ng mga naghain. Kabilang sa 2 impeachment complaint na ito ang mga reklamo ng umano'y maling paggamit ng 600 million peso confidential funds, pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos at ng kanyang pamilya, bribery sa umano'y katiwalian noong siya ang DepEd Secretary at betrayal of public trust. Yung bigat ng mga accusation hinggil sa maling paggamit ng 500 million pesos sa confidential funds sa ilalim ng OVP at 112.5 million pesos sa ilalim ng DepEd. Higit po na nakakabahala yung paggamit din ng mga peking pangalan at dokumento upang pagtakpan ang korupsyon sa OVP at DepEd. At ang pondong ito ay mula sa kaban ng bayan at mula sa buwis ng bawat Pilipino, ngunit ginamit ng VP ayon sa kanyang kagustuhan sa tabing ng pagiging confidential nito umano. No? Kaya po, hindi talaga matatawaran yung bigat ng accusations na ito.
At nakakabahala rin po yung accusation sa pag-hire ng assassin para pumatay. Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang issue ng confidential funds ay ginamit nito para maimbestigahan ang 2.4 billion peso laptop scandal sa DepEd. At siya rin ay tumayong Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Handa naman daw ang kampo ng bise na harapin ang mga impeachment complaint. Noong nakaraang taon pa nga raw nila ito pinaghahandaan dahil pihadong sasalubungin na naman siya ng impeachment complaint matapos ang 1-year bar. Sa sports balita, pambihira ang galing na ipinamalas ng Gilas Pilipinas Women's Team dahil tinalo lang naman nila ang world number 19 na Colombia. Habang Alex Ayala sasalang na sa Miami Open bukas. 12-point lead for the Philippines. Mozart stops. Historic win ang ipinamalas ng Gilas Pilipinas Women kontra sa world number 19 na Colombia, 74-59. Ito rin ang unang pagkakataon na natalo ng kupunan ang isang non-Asian team. Pinangunahan ni Casey De La Rosa ang Gilas sa kanyang 25 points, 19 rebounds at 5 blocks, habang tumabo rin si Sumaya Sugapong ng 21 points. Halftime lamang pa ang Colombia 40-33 pero tuluyan ng inagaw ng Gilas Women ang momentum sa third quarter. Sa kabila ng iisang panalo na ito ng Gilas Women na may 1-4 record sa FIBA Women's World Cup Qualifying Tournament sa Lyon, France, ayon kay head coach Patrick Aquino, patunay ang panalo na kaya ng Gilas Women na makipagsabayan sa international basketball scene. Samantala muling sasabak si Alex Ayala sa Miami Open kung saan makakaharap niya ang veteranong German na si Laura Siegemund sa ikalawang round bukas. Matatandang umabot sa semifinals si Ayala noong nakaraang taon. Mahalaga ang torneo para kay Ayala para mapanatili o di kaya ay iangat pa ang 29th spot nito sa world rankings. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami ngayon sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.